Bakit kaya di pa siya bumabalik? May nangyari kaya sa kanya? Kumusta? Naging okay naman ang plano ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka ay nalaso na talaga tayong dalawa nun. Sayang naman ang pagkakataon. Yun nga ang point doon, kaya ako iniwasan. Kung ganun, nakikipag-usap talaga ako sa isang manhid. Bakit? Wala. Sigurado akong ipapaalam na ni Yechen sa lahat ang tungkol sa'yo. Ling Xuang, ang galing mo talaga. Bakit pa ganyan ka umasta? Gusto mo bang masaktan? Ang ganda mo pa rin kahit mamusungit ka. Nasa likod mo si Yechen. Ayaw mo ba siyang magalit lalo? Wag mo nang uulitin. Uy, nandito pala kayo. Ano namang ginagawa niyong lahat dito? Kuya, hindi ba sabi mo may sasabihin ka sa baba? Ano pag ginagawa mo dito? Naghihintay na sila sa'yo. Huwag kang mag-alala, bababa na din kami. Tutupad ka naman sa pangako mo, di ba? Mr. Su, ano ba itong magandang balita na sasabihin mo sa amin at kailangan mo pang maghintay kay Madam? Ang bagay na yon ay walang kinalaman ng misis ko. Sadyang importante lang ang sasabihin ko kaya dapat nandito din ang asawa ko. Sige talaga nila. Sabihin mo na asawa ko. Kanina pa naghihintay ang mga bisita. Ano ba yon? Ang gusto kong sabihin ay... Ang daddy ko na si Su Chung-san ay may anak sa labas. Siya ay si Zumo. Kuya, anong ginagawa mo? Ngayong araw, dinideklara ko ang opisyal ang pagbabalik sa pamilya namin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Zumo. Mga kapatid ko. Anong ginagawa mo? Yechen! Talagang dismayado ako sa iyo ngayon. Ma, wala akong kasalanan. Kagagawan to lahat ni Ling Xuang. Ma, na dahil sa ginawa ni Kuya, ang mga tao ay nagdududa na sa pagkatao ni Daddy. Ang stock price natin ay bumagsak. Ma, gagawan ko ng paraan. Nang dahil sa nangyari ngayon, pinag-iisipan ko kung nababaki ka ba talaga sa pagiging chairman. Ma! Ikaw kasi Kuya. Tignan mo tuloy, tawagan niyo ang mga press. Dapat ay sabihin yung bibigyan niyo ng share si Zumo. Hindi pwede! Kukunin ng babaeng yun lahat ng ari-arian ng pamilya natin! Ma, may naisip ako. Bakit din na lang pantay-pantay ang shares naming lahat? Gawin mo kong presidente ng kumpanya para makuha natin ang shares ni ate at mabigay kay Zumo. May Chenyang pa. Kailangan nating mabawi yon. Su Yifan, tinatago mo lang pala ang buntot at sungay mo. Pansamantala lang naman, ibabalik ko din naman sa'yo. Paano naman yung anak ko, ha? Siyempre mahahatian din siya. Bumaba na ang stocks natin, Su Yifan. Tama na!
Kaya ako kayo pinatawag ditong dalawa dahil ayoko may makaalam na iba. Hindi ko muna ibibigay ang mana ng daddy nyo. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Hanggat mapapaangat mo ulit ang stocks ng kumpanya. Kapag hindi, ibibigay ko kay Yifan ang chairmanship. Opo. Sa tingin mo, ibibigay talaga nila ang shares ko? Hindi. Gusto nila, mapatunayan mo na deserving ka sa pamilya nila. Pero ang pamilya nila ay mandurugas lahat. May shares ka sa pamilya nila. Iniisip ko pa lang kung anong paghihirap ang naranasan mo. Anong problema? May dumi ba sa mukha ko? Iniisip ko. Bakit di mo ako sinisisi? Bakit naman? Nung bumaba ang stocks ng mga Su, saka kita hinanap para makabalik sa kanila. Pero kung gusto mo talaga makuha ang mana mo, mahihirapan ka. Mana? Wala lang sa akin ang maliit na mana na yan. Kahit ang pamilya nila ay wala akong pake. Ginagawa ko to para sa'yo. Chen, pinalaglag mo na yung bata. Kailangan mo pa ba talagang ipaalala sa akin yan? Kung hindi sana dahil sa'yo wala akong problema ngayon. Bakit? Anong nangyari? Sabi ni Mami, dapat ay maiangat ko ulit ang stocks ng kumpanya. Kung hindi, kay Yefan niya ibibigay ang chairmanship. Ano yan ngayon? Sabing hindi ko alam. Tumulong tayo noon. Pero ngayon na kailangan ng mga Zu ang tulong, walang gusto tumulong sa amin. Mga walang kwentang business partners. Mukhang magiging anak na sa labas ang batang to. Kapag nalaman to ni Chen, dadagdag lang to sa aalalahanin niya. Chen, ang dami pang paraan. Kumalma ka lang. May isa pang paraan, kausapin ang Wanding Group para sa cooperation. Wanding Group? Kumpanya yun ng pinakamayaman ng sa Longcheng? Tama ka, sa Longqing City, ang Wanding ang nagpapatakbo nito. Kailangan natin silang makausap. Kapag nakapag-sign tayo ng deal sa kanila, sigurado nga aangat ulit ang stocks ng kumpanya. Pero, ang chairman ng Wanding Group ay hindi pa nakikilala sa publiko. Kahit na, kailangan ko pa rin subukan. Ang shares? Huwag kang mag-alala. Kahit pabagsak na ang pamilyang Su, makukuha pa rin natin ang mana mo. Huwag kang mag-alala. Siyempre naniniwala ako sa iyo. Sagutin ko muna to. Ano yon? President, si Su Yushen ng Su Group ay nagbigay ng visit card sa Wandeng. Tingin ko ay gusto niya ng kooperasyon sa atin. Payagan mo. Ano? Suportado mo na ba ang mga Su? Naalala ko, hindi ba't may natitira pa naman tayong projects na di nagagalaw? Bigay mo yun sa kanila. Babalik din ako sa kumpanya pagkatapos ko dito. Anong kumpanya? Narinig mo? Narinig ko sabi mo, babalik ka din sa kumpanya mo pagkatapos mo dito. Construction worker ka lang? Nakapasok ka ba sa malaking kumpanya? Tama ka. Naisip ko, hindi pwedeng construction worker lang ako habang buhay. Kaya naghanap ako ng ibang trabaho. Tumawag ang HR ngayon lang. Nakapasok ka? Aling kumpanya? Ang napasukan ko ay Wanding. Wanding? Yan ang nangungunang kumpanya sa Wanding. Maganda ang napasukan mo. Maliit lang naman ang posisyon ko doon. Kahit na. Iniisip ko rin na magpatayo ng sarili kong studio. Dito mismo. Kapag hindi ka masaya pwede kang magtrabaho sa akin. Pero kapag natulungan kitang mabalik ang shares mo, hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Ang saya ko. The best ka talaga. Hoy, nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Pasensya na. Huwag kang magalit. Mukhang di ka galit. Nagkakamali ka.
Pumayag ang president ng Wanding Group na magkita kayo? Hindi rin ako makapaniwala. Marahil ay nakita ng Wanding ang potensyal ng kumpanya nyo. Kapag nakuha natin ang partnership, wala na tayong problema. Hindi na magagalit ulit sa yung mami mo. Ang mahalaga, walang makakaagaw sa akin sa chairmanship. Ako lang dapat ang tagapagmana ng mga Su. Chen. Kung ganon, kailangan nating magkaanak dahil wala na yung bata. Nasaktan talaga ako. Payag ako. Paano pumayag ang Wanding sa cooperation ni Shu Yishen? Hindi pwede. Ang aga mo ata. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Hinahanapan ko ng butas ang mga Su. Bakit? Pumayag ang Wanding sa cooperation ng Su Group. Kapag natuloy yan, lahat ng pagod ko ay mapapasawala. Paano to? Hindi pa alam ni Ling Xiong ang totoo. Akala ko matutulungan ko siya sa plano ko. Madaming butas ang mga projects ng Su. Sadyang mabilis lang nila itong natakpan. Kapag pinakita ko to sa Wanding, baka umatras ang Wanding sa partnership. Ano kasi? Pero hindi ko pa nakikita ang chairman ng Wanding. Bakit kaya pumayag siya sa offer ni Yechen? Ang chairman ng Wanding ay nandito sa harap mo. Hindi mo kailangang mag-alala. May paraan ako. Huwag kang magbiro. Seryoso ako dahil tanggap ako sa Wanding. Talaga? May kakilala ako. Sekretary siya na chairman ng Wanding. Pwede kong ibigay sa kanya yan para mabigay niya din sa president. Construction worker ka lang noon. Paano kakilala mo ang sekretary ng chairman ng Wanding? Minamaliit mo ako masyado. Nagkakilala kami sa college. Sadyang nagkataon lang na naging construction worker ako. Natutuwa din ako at madali lang ang pera doon. May potential ka pala. Kaya pala ayaw ng mga Su na bumalik ka. Kaya tapusin mo niyan agad. Ibibigay ko to sa'yo pag natapos ko. Kahit hindi niya tingnan, pwede ko pa rin napakita ang divorce lawsuit. Makikipag-divorce ka? Ano naman yun sa'yo? Bakit ang saya mo? Siyempre masaya ako. Masaya lang ako. Analytical logic, na-hit ang mark. Kahit wala ang tulong ko, tingin ko kaya ito ni Ling Xiong. Kaya nahuhulog ako lalo sa kanya eh. President, nandito na si Mr. Su. Maghintay siya. Opo. Assistant Lee, kanina pa ako naghihintay dito. Bakit wala pa siya? Madaming ginagawa ang presidente namin, kaya maghintay ka muna. Kung hindi ka makapaghintay, makakaalis ka na. Secretary lang siya pero ang tapang-tapang niya. Di ako pwedeng magalit para sa pamilya namin. Sige, maghihintay ako. Mr. Su, pasensya na pero may importanteng lakad ang president. Isang business trip, tayo na lang ang mag-usap. Ito yung project na napag-usapan natin noon sa phone call. Tingnan mo muna. Assistant Lee, bakit pala naisipan ng Wanding na pakipag-partnership sa Su Group? Madami namang iba. Bakit kami pa? Hindi ko pa nga nakikita ang presidente nyo. Hindi ko alam anong iniisip ng president. Pero tingin ko, may malalim pa kayo na relasyon sa president. Siguro ay dahil sa impluensya ni Daddy. Pero kung nagdadalawang isip ka, pwede namang sa iba na lang namin ibigay ang project. Kung iisipin mo, sugal din ang gagawin mo. Pero kapag nag-boom ang project, aangat din kayo. Kaya pag-isipan mo, mukhang ayaw mo. Assistant Lee, walang pagdududa. Anong ibig mong sabihin? Payag ako sa cooperation. Mabuti.
Maraming salamat. Salamat din. Anak! Kumusta? Nandito na. Nandito na. Mabuti. Alam ko talagang kaya mo to, anak ko. Ito ba talaga ang contract ng Wanding? Ang nakalagay dito ay Lizu. Siya ba ang president? Hindi, secretary siya dahil nasa business trip ang president. Ibig sabihin hindi mo nakita mismo ang president, kuya. Hindi ka naman siguro na loko, di ba? Malamang hindi. Ang presidente ng Wanding ay misteryoso talaga. Lahat ng projects nila ay si Li Shu ang namamahala. Kung ganoon, sunuwerte ka lang. Hindi ako sunuwerte. Magaling talaga ako. Asawa ko. Ikaw ba? Masaya ka ba para sa akin? Oo naman. Pero bakit malungkot ang mukha mo? Asawa ko. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kapag napasobra ang saya, may kapalit yan. Tingnan lang natin. Binigay mo na ba sa president ng Wanding? Tapos na. Pumayag na ang Wanding sa cooperation nila sa mga Su. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Siguro ay palubog na yun na project. Malulubog din ang pamilyang Su. Walang rason ang Wanding para hilahin pababa ang mga Su. Panadil kasi siya. Tinanggap niya ang project nang walang gustong tumanggap. Bakit? Parang matagal ka na sa Wanding at alam na alam mo ang sitwasyon doon. Malapit ako sa sekretary ng president kaya alam ko. Maghintay ka lang. Pero hindi ako pwedeng maghintay lang. Pwede mo ba akong ipakilala doon? Gusto ko kasi makita ang president ng Wanding at makausap siya sa personal tungkol sa mga Su. Ano kasi? Sadyang wala na akong maisip na ibang paraan. Paano ko pa mababago ang isip niya? Sige ba? Ano? Sabi ko, sige, hindi ba't may bago sa Wanding? Yung business support program, pwede mo yung gawing dahilan para sa studio mo. Talaga? Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Magandang business partner ang Wanding. Pero ang assistant lang ng president ang makakausap mo. Nasa business trip kasi ang president. Okay lang. Miss Ling, nandito ka na. Maupo ka muna. Salamat. Nga pala. Sinabihan ako ni Zumo na magbubukas ka daw ng studio. Tama, pero nandito ako ngayon hindi dahil para sa studio ko. Nandito ako para sa cooperation niyo sa Su Group. Miss Leng, ang ginawa naming kooperasyon sa mga Su ay isang sugal. Walang kasiguraduhan. Pero bakit pumayag pa rin kayo? Sa totoo lang, malaki ang chance na mag-fail ang project na to. Pero sumugal pa rin ang mga Su dahil doon pwedeng bumagsak ang pamilya nila. Isa pa, kahit bumagsak sila, di kami maaapektuhan. Dahil kumpara sa amin, maliit lang yun ang project. Nakapag-sign na rin kami ng contract. Siguradong pagsisisi na lang ang matitira sa mga Su noon. Tama ka. Ano to? Yan ang support plan ng studio mo. Na-evaluate na namin. May potensyal ang studio mo. Ito din ang sinabi ni Shu mo sa akin mo. Miss Leng, kung wala na tayong problema, pwede na nating simulan ang work support mo. Sige.
Maraming salamat. Walang anuman. Nawala na lahat ng pag-aalala ko. Hindi nga ako nakatulog kagabi sa kaba. Ganun pala. Malapit na tayong magkaroon ng First Lady para sa President. Pagkatapos ng contract signing ng Su Group at Wanding Group, malaki ang pag-angat ng stocks ng Su Group. Mabuti! Yichen, nagbunga na ang mga ginawa mo. Salamat, Ma. Bukas na sisimula ng construction project na to. Iniisip ko na mag-host tayo ng celebration party. At dapat ay magsaya tayo sa magandang balita para mawala ang malas. Mabuti nga yun, Ma. Magbigay ka ng invitation sa Wanding. Oo naman po. Mukhang matutuloy nga ang project. Nasaan si Yichen? Nauna na po silang lahat sa kayang ibang sasakyan. Ayos lang. Paano ba yan? Magkasama na naman tayo. Wala tayong choice, hindi ba? Bakit? Sandali. Nasaan ang invitation letter nyo? Ako ang asawa ni Xu Yishen at ito ang kapatid niya. Madami na akong kilala ng mga katulad nyo na manluloko. Nasa loob na si Mr. Su kasama ang asawa at anak niya. Umalis na kayo! Bulag ka ba? O sadyang tanga lang talaga? Chen, di ba sinabihan mo na ang security? Paano nakapasok pa rin siya? Hayaan na. Ling Shuang! Bakit mo ka sinampal? Sa harap pa talaga ng daming tao. Sorry ka. Tita, nakita ko kasi na masyado ka atang nadidikit sa asawa ko na pagkamalan kitang kabit. Mag-iingat ka sa pananalita mo! Baka nga ikaw pa yun, tita. Ikaw? Tama na. Hayaan mo na siya. Asawa ko. Masaya ako na nandito ka para sa akin. Simula ngayon, magiging mayaman na ako. Hindi na ako makapaghintay na makita kang nakasimangot mamaya. Asawa ko. Paano mo naman nasasabi ang mga ganyang bagay? Kahit papano, ay asawa mo pa rin naman ako. Kaya dapat umasta ka rin na asawa ko. Naiintindihan mo ba? Ano? Manahimik ka. Assistant Lee, buti nandito ka na. Nasaan ang president? Nasa business trip pa rin ba siya? Nandito na ang president. Nasaan? Tama! Gusto namin pasalamatan ang president ng Wanding. Mamaya, kung nasaan ang president, malalaman niyo din. O siya. Makinig ang lahat. Nandito tayo ngayon para sa cooperation ng mga Su sa Wanding. Maganda ang araw na to dahil i-announce ko na. Mr. Su, masamang balita! Mr. Su, masamang balita! May problema doon sa project! Ano? Sabihin mo, ano ang nangyayari? Nagka-problema sa project qualifications. Kaya kailangan nating mag-abono ng pera para maipagpatuloy natin ang project. Ano? Abonuhan nyo na! Hindi pwede. Masyadong malaki. Pag nasimulan na nating mag-abono ng pera, baka di na tayo makabawi. Hindi magtatagal, mababankrupt ang Su Group. Hindi, ipatigil mo na ang project agad. Ngayon din.
Pero may kontrata tayong pinirmahan sa Wandeng. Ikaw pa nga mismo ang pumirma. Hindi tayo pwedeng lumabag doon. Assistant Lee, anong nangyayari? Bakit nagka-problema ang project namin sa Wandeng? Mr. Su, ang pag-invest ng project ay isang sugal. Sinabihan na kita, hindi ba? Kung ganun, niloko niyo pala ako? Ikaw ang pumirma sa kontrata. Mr. Su, masamang balita. Bumagsak na ang company stock ng Sugro. Nagsialisa na ang mga investors natin. Ano? Tapos na ang lahat. Masisira na ang pamilya natin. Di ba? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo? Anong sabi mo? Alam mo ba na magkakaproblema ang project na to? Kasalanan mo din tong lahat. Kuha ko na. Sino pagkasabwat nyo para lukuhin ako? Sabihin nyo! Kuya, imposible yan. Isa lang silang ordinaryong tao. Paano naman nila naging kasabwat ang Wandeng? Ikaw yun. Bitawan mo ako! Ikaw ang may gawa nito. Tama na yan. Hindi ba tas presentation natin to? Bakit nasa kanya to? Binigay ko to sa chairman ng Wandeng. Bakit nasa iyo to? Hulaan mo. Magkakilala pala kayo ng chairman ng Wandeng? Pinano mo tong lahat? Su Yechen. Ang sekretary ng chairman lang ang kakilala niya. Wala siyang kasalanan dito. Ling Shuang, masakit ang liig ko. Masakit din ang lalamunan. Ano? Dali na po ba kita sa ospital? Ikaw? Zumo. Sino ka ba talaga? Bakit naman siya mag-aalala sa'yo? Hindi mo siya dapat kinakalaban. Siya? Ang basural to? Anong sabi mo? Tama na yan. Hindi mo kilala kung sino ako? Makinig ka sa akin. Ako ang taong gusto mong nandito ngayon. Ano? Imposible. Isa ka lang normal na manggagawa. Paano nangyari yon? Ma! Ayusin mo ang pananalita mo. Lahat ng to ay parte ng plano mo. Papatayin kita! Kuya, pag-isipan mo ng mabuti kung paano mo to maaayos. Nga pala, nakapag-decide na si Ling Shuang na mag-file ng divorce sa'yo. Tara na. Ling Shuang, hindi ko sinasadya na lukuhin ka. Ayos lang. Tinulungan mo din naman ako kay Shu Yishan. Kaya dapat ay pasalamatan pa kita. Wala lang yan. Pero tama ka. Magpa-file ako ng divorce kalaunan at maghihintay na ma-approve. Puputulin ko na ang koneksyon ko sa pamilya nila. Parte man ako ng pamilyang Su. Ma, kuya, ano nang gagawin natin? Mr. Su, binalita ngayon lang. Nag-file ng divorce ang asawa mo. Daddy, sumama na ba ang asawa mo sa ibang lalaki? Ikaw! Ano ka ba, Chinyang? Hindi naman sa ganun. Kapag bumagsak ng tuluyan ang pamilyang Su, dapat ay mag-isip na ako ng ibang plano para sa amin ni Chinyang. Ling Shuang, papatayin kita! Ye Cheng, tumayo ka dyan. Alam mo naman sigurong makakabawi pa tayo sa kanila. Ma, Ngayon na magkasama ang dalawang yon, magkakaroon na tayo ng oras para bawiin ang lahat ng dapat na sa atin. Ma, wala tayong hawak laban kay Ling Shuang. Ano bang pinakamahalaga para kay Ling Shuang? Pinakamahalaga para sa kanya? Yung na-abort niyang anak, may isa pa.
Yung nanay niya? Ma, alam ko na. Palagi niyang tinatanong ang tungkol sa'yo. Ayoko. Ang sakit naman. Miss Ling! Nawawala ang mama mo! Ano? Nasa si mama? Anong di nyo binabantayan ng maigi ang pasyente nyo? Pasensya na po talaga, Miss Ling. Ang sabi kasi ng asawa mo na gusto niyang ilabas ang mama mo para ipasyal. Pero ngayon, hindi na namin siya makontak. Jill? Magiging okay lang sana ang mama ko. Ano ba ang gusto niya? Leng Shuang, kumalma ka lang. Leng Shuang, kumalma ka muna. Baka mapahamak ka. Mama ko yun! Paano ako kakalma? Leng Shuang! May emergency dito. Magpadala ka ng tao. Tama si Sumo. Maaaring mapahamak ako. Kaya dapat ay maghanda din ako. Nasa si Mama? Talagang pumunta ka dito ng mag-isa. Gano'n na nga. Mag-isa lang ako. Hindi ko inaasahan na ang babaeng katulad mo na walang takot ay maamo ngayon. Para lang sagipin ang matandang to. Mukhang tama nga si Mama. Sabihin mo na lang kung anong gusto mo. Anong gusto ko? Kinuha mo lahat sa akin at itatanong mo kung anong gusto ko? Alam mo kung anong gusto ko. Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Gusto kong magsama kayo ng nanay mo sa impyerno. Suhi-chen! Pakawalan mo ang mama ko! Yan ay nakadepende sa gagawin mo ngayon. Luhod! Huwag niyo siyang saktan! Luluhod ako! Luluhod ako! Suyi-chen, basta ba pakawalan mo lang si Mama, gagawin ko lahat ng gusto mo. Hindi ko inaasahang makikita kitang magmamakaawa ng ganito. Ngayon na kay Zumo ka naman pagkatapos mo kong paglaruan. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Walang hiya ka! Suyi-chen, lumuhod na ako. Pakawalan mo na si Mama. Kung ganun, mangako ka sa akin. Ano yun? Sabihan mo si Zumo na ibigay sa akin ang chairmanship ng Wanding. Hindi ko yan magagawa. Hindi ba't may relasyon kayo? Kung ginawa ko man yun ay dahil wala kang kwenta. Ikaw! Ganun ba? Ilang taon din tayong masayang nagsama, kaya di kita papahirapan. Kaya sabihan mo si Zumo na ibigay sa mga suwang Wanding at tutulungan niya kaming umangat ulit. Ano? Ayaw mo? Kung ganun, tingnan mo ang mama mong masaktan. Oh, nagbago na isip mo? Nangangako ako. Huwag mo lang saktan ang mama ko. Huli ka na. Kailangan ko pa si Zumo. Kailangan ko pa siya para umangat ulit ang pamilya namin. Suye-chen, sa simula pa lang, wala ka talagang balak na pakawalan si Mama. Hindi naman sa ganon. Isa pa, ang mama mo ay mama ko na rin. Nire-respeto ko pa rin kahit papano. Pero simula ngayon, lahat ng gusto ko, gagawin mo. Tingin mo ba magagawa ko talaga? Wala akong pake paano mo gagawin. Wala ka din namang choice kundi gawin gusto ko. Basta ang importante ay magawa mo pa rin. Kung hindi, Leng Shuang,
Manood ka. Anak ko, ayos lang si Mama.